anak at tagasunod ng Panginoon. So sabi po ng awit, chapter 79 verse 13, sabi po dyan, sana, kayo pala. Then we, your people, the sheep of your pasture, will praise you forever, from generation to generation. We will proclaim your praise. Sa Psalms 100 verse 3 naman po, sabi dyan, know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. So, bawat isa daw po sa atin, no, na nakakilala tayong bawat isa na anak ng Diyos, tinuturing po tayong kanyang mga tupa. Okay? Taas ang kamay dito na naniniwala siya, anak siya ng Diyos. Meron ba dito na alanganin pa? So, kung alanganin ka pa mamaya, sasagutin natin yung pag-aalilangan mo yan. So, ngayon po, ang title po natin pong pag-uusapan ay sheep ka ba? Sabi mo sa katabi mo, sheep ka ba? Malinaw ha, sheep. Okay? Sheep ka ba? Okay? So, pag-usapan po natin, ano ba ang karakter ng isang tupa? Okay? Pag sinabi nating tupa, okay, paano natin may di-describe? So, ano ba ang karakteristik ng isang tupa? So, una daw, ang tupa daw ay tinatawag na flock animals. Okay? So, pag sinabi mong flock animals, kasama siya sa isang, grupo. Okay? Tignan mo yung katabi mo kung kasama yan sa isang grupo. Meron ka bang grupong kinabibilangan? Okay? So, bakit daw ang tupa ay isang flock animals? So, bakit siya kinakailangang nasa isang grupo? Kasi daw, ang tupa, pag tinignan mo kasi yung mukha ng isang tupa, napakaamo niya. Tignan mo yung mukha ng katabi mo kung maamo yan. Harap pusa na yun. Okay? So, sabi daw po, ang tupa ay walang hindi siya ganun kalakas para siya ay magtanggol ng kanyang sarili. So, pag wala ang tupa sa kanyang grupo, siya po ay defenseless. Kaya kinakailangan niya magkaroon ng grupo para maramdaman niya na siya ay secure, na siya ay maayos ang kanyang kalalagayan. Pangalawa, ang karakter daw po ng tupa ay may excellent memory. So, isa daw pong magandang karakter ng tupa ay alam niya kung sino yung mga kasama niya, sino ang leader niya, sino ang kanyang pastol, sino ang kanyang kasama sa grupo. Alam niya rin kung ano yung bagay na magbibigay sa kanya ng disgrasya. So, maganda yung memory niya. Sino dito ang maganda ang memory? O may memory gap na. Okay? So, pangatlo, sabi po na karakter ng isang tupa, may good sense of hearing. Bulungan mo yung katabi mo. Sabihin, chismis. Okay? Sabi daw po, ang tupa daw, kagaya daw po ng pandinig niya ay yung mga tao. So para dun sa mga nasa field ng sa company, sa manufacturing, meron tayong tinatawag na decibels. Yon yung sukat ng tunog na kayang marinig ng isang tao. And ang isang tao daw, kaya daw niyang marinig in 10 decibels, which is ganun din yung mga tupa. Kaya naririnig niya kahit na yung simpleng yung bulong, no? Yung mahinang salita, naririnig din ng isang tupa. Bulungan mo yung katabi mo, tupa ka ba? Okay? Baka kasi mamaya tayo naririnig natin yung bulong kapag chismis na. Okay? Sige. Pang-apat daw po na karakter ng tupa, isa siyang natural follower. Okay? Kaya nga meron pong pastol, di ba? Pagka yung pastol, tinuturo niya yung tupa niya kung saan pupunta, susunod yung tupa.
Kasi natural sa isang tupa na gusto niya na siya ay tinuturuan. Siya ay ginagabayan kung saan siya patungo. Mas gusto ng tupa yon kasi mas nararamdaman niya na siya ay secure. So tayo bilang tupa, nare-reflect niyo ba? Or nauunawaan kaya natin, bakit nga ba ang tupa ay inihahalin tulad sa anak ng Diyos? Okay? So bilang tupa, tayo po ay tayo bilang anak ng Diyos ay kinakailangan po na sumunod, no? Tayo po ay makinig, tayo po ay gumawa ng mga bagay na makakapagpalugod sa Panginoon. At meron po tayong 3 punto sa pag-uusapan ngayon bilang isang tupa o bilang isang anak ng Diyos. Sabihin mo muna sa katabi mo, ba. 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 Okay. So, isang ba lang po ang pag-uusapan natin ngayon una. So, letter B. Tawang-tawad. So, una, sabi po dyan, tayo daw po ay bumilang sa pamilya ng Diyos. Okay? So, kagaya daw po ng tupa, kinakailangan, meron tayong grupong kinabibilangan. At ang grupong kinabibilangan natin, bilang anak ng Diyos, syempre, yung pamilya ng Diyos. Okay? Bakit kailangan nating bumilang? Kasi nga, kung wala po tayong grupong sasamahan, baliwala yung pagkaintindi natin na ang Panginoon ay ang ating pastol. Malaki ang tsansa na tayo po ay magiging defenseless at tayo po ay magiging maliligaw ng landas kapag wala tayo sa grupo. Kasi wala magsusustain nung bagay na gusto ng Panginoon sa atin. Walang tutulong sa atin para tayo ay magpalakasan. Sabi po ng Gawa, chapter 2, verse 46, pasensya na po, no? Puro English po yung verse natin. Pero pwede niyo siyang hanapin sa inyo pong mga Bible para po sa Tagalog, kung mas gusto niyo po ang Tagalog. Sabi po dyan, sa Acts chapter 2, verse 46, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Nais ng Panginoon ng bawat isa po sa atin ay magkaroon ng pamilya kung saan tayo po ay sama-samang magkasasaya, tayo po ay sama-sama na maglilingkod sa Panginoon. Kumbaga, yung pag-aalaga o pag-aaruga na gusto mong maranasan sa iyong pamilya, yung natural family na binigay ng Panginoon sa iyo, same na pag-aaruga ang mararanasan mo sa loob ng isang pamilya. But the problem is, madalas po sa atin, bumibilang tayo sa pamilya ng Diyos, pero hindi natin ginagampanan ano ang dapat nating papel sa loob ng ating pong pamilya. May pagkakataon, no, hindi ko alam kung nabasa niyo sa Facebook, no, sabi, pag daw ang Kristiyano daw po, nararapat na gawin niya, pag nangihina ang kanyang kapwa, anong dapat niyang gawin? Palakasin. Okay? So natural sa isang anak ng Diyos na meron siyang pinagdadaanan or meron siyang mga bagay na ikinahihina ng kanyang espiritual na buhay. Pero bilang isang anak ng Diyos, kinakailangan tulungan natin silang bumangon. Mas mangibabaw yung pagmamahal natin dun sa kapwa natin. Sa panahon ngayon, nauuso kasi syempre yung laitan, yung masasayang yung mas masaya tayo na nagbibiruan, it's fine. Pero wag nating kakalimutan na hindi lahat ng tao ay kasing tatag ng loob na meron tayo. Maaring ako matatag ang loob ko, pero yung kapwa ko hindi matatag ang loob. O maaring siya matatag ang loob, ako hindi ganun katatag ang loob ko. So bilang anak ng Diyos, kinakailangan tayo po ay magmahalan at tayo po ay magtulungan at tayo po ay magkaroon ng kagalakan na paglingkuran po natin ang atin pong kapwa. Lalo na po sa pamilya ng Diyos. Kasi tayo po ang inaasahan ng Diyos na magtutulong-tulong upang palakasin ang bawat isa. And sabi nga po ng awit 133 verse 1,
how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Hindi po pwede na tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, sasabihin natin na ako ay anak ng Diyos, pero hindi natin kayang mamuhay ng nakikiisa sa ating kapwa. Tignan mo yung katabi mo. Mukha pa ba yung tupa? Kinakailangan po, no? Sabi po, how good and pleasant it is. Maganda sa paningin. Unang-una, maganda sa paningin ng Panginoon pag tayo nagkakaisa kasi alam niya po na tayo ay nagmamahalan. And ganun din po sa mga taong nasa sa labas. Yung mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon, kung makikita po na tayo ay nagkakaisa, mas malaki po ang impact nung pagkakaisa na yon, yung buhay natin at yung testimony na yon, para sila ay mas mahikayat na tayo na maglingkod at pumunta sa Panginoon. Kasi kung makikita po sa atin na tayo mismo, sinasabi natin na anak tayo ng Diyos, pero tayo mismo ay magsisiraan, sasabihin nung tao sa labas na sineshare natin, bakit ako sasama? Tahitahimik ng buhay ko eh. Tapos, magkakaroon lang ako ng kaaway. Christians, tayo ay nilikha ng Panginoon para sa pagkakaisa. Hindi tayo nilikha ng Panginoon para tayo po ay maging dahilan ng dibisyon sa atin pong pamilya. So, pag daw po tayo ay bumibilang sa pamilya ng Diyos, kinakailangan po una, manatili tayo sa pastulan na inilaan ng Diyos. Pag sinabi pong manatili, ang isang pamilya, hindi po perpekto, tama? Ang isang pamilya ay hindi perpekto. Lalo na po, syempre, iba-iba po ang ating ugali. So, kinakailangan po, kung saan tayo nilagay ng Panginoon, manatili tayo doon. No? Pero sa pananatili po natin doon, kinakailangan po, maunawaan natin na ang Panginoon ang magsusustain ng lahat ng bagay. Pag sinabi pong pasture, kasi sa pag binasa po natin yung awit, yung Psalms 23 verses 1 to 2, ano po sabi doon? The Lord is my shepherd, I lack nothing or I shall not want. He makes me lie down on green pastures. Pag sinabing pasture, ito yung lugar kung saan tayo bubuhusan ng Panginoon ng salita niya. Pag binasa niyo po ng dire-diretso, yung Psalms 23, makikita mo ano ang definition ng pastulan ng Panginoon. Pag sinabi pong pastulan, doon po natin mararanasan yung patuloy na pagpapala ng Panginoon. Kasi nandun yung salita niya, nandun yung biyaya niya, nandun yung pamilya na ibinigay niya para sa atin. And yung pamilya ng Diyos na sinasabi dito, yung pastulan na sinasabi ng Panginoon ay ang ating simbahan. Manatili tayo sa loob or manatili tayo sa simbahan na nais ng Panginoon kung saan tayo tinalaga. Okay? Madaling sabihin, oo. Pero kapag nasusugatan ka, mostly, ang iba ang option umalis ng simbahan kung saan siya naroroon. Pero I tell you, ang nais ng Panginoon sa atin, manatili tayo kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Kasi kung saan ka nasugatan, doon ka rin pwedeng hilumin ng Panginoon. Hindi ka mahihilom kung ang sagot mo, ang solusyon na naisip mo ay aalis ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, walang iwanan. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, magpapalakasan tayo. Okay? Pangalawa, sabi po dyan, kinakailangan daw po, sumunod tayo sa pastor na itinilaga ng Diyos para sa atin. Sabi ng Psalm 23, the Lord is my shepherd. So, habang tinuturing nating pastol ang ating Panginoon, meron pa rin pong pastol na ibinigay ang Panginoon sa atin. At yun po ay ang ating pong leaders. Yun po ang ating ang ating pong pastor, yung kung sino po yung itinalaga ng Panginoon na leader po natin, from our pastors,
from our cell leaders, lahat po yun, itinalaga ng Panginoon. And sabi po dyan, sa John chapter 13, verse 34 to 35, a new command I give you, ay ano ba to? Baliktad, sorry. Hebrews 13:7 po yan. Sabi po dito, remember your leaders who spoke the word of God to you, consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Sundin daw po natin yung mga leaders na ibinigay ng Panginoon sa atin. Because as we follow our leaders, we are also following the word of God. Kasi itinilaga ng Panginoon na leader para po sa atin, yan po ay inanoint ng Panginoon upang tayo po ay patuloy na maging malakas sa atin pong pananampalataya. Kung tayo po ay nasa loob ng kung tayo po ay nasa isang cell group, alalahanin niyo po na tayo po ay, bakit ba lagi nangingialam yung cell leader ko? Bakit ba laging ganito, ganyan, ganon? Okay? So, it's out of love, no? At kung hindi pa po tayo napapaloob sa isang cell group, no, I encourage everyone na tayo po ay pumaloob sa isang cell group. Okay? Kasi, of course, meron tayo dito, no, ito yung weekly natin, but yung personal na lagi nating, yung kung saan, pag kailangan natin ng mas malalim pa, personal na pagpapalakas, yun po, yung leader po yung tutulong sa atin upang tayo po ay magkaroon ng, tayo po ay tumibay, no? Or tayo po ay magkaroon ng lakas ng loob na harapin kung ano yung mga bagay na pinagdadaanan natin. And mostly, most importantly, sundin po natin yung atin pong mga pastor and pastora. Sila po, ang buhay po nila ay pwede naman nilang hindi ipaglingkod sa Panginoon. Kumbaga, there are other options, but they chose to follow kung ano po yung calling ng Panginoon. And pag sinunod po nila yung calling na yon ng Panginoon sa buhay po nila, hindi lang po yon basta sinusunod nila na tinawag silang pastor. Yung puso po nila, ibinibigay rin po nila ng buong buo sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi ko, hindi ko naman close yung pastor ko eh. Akala nyo lang po yun. It's hindi lang sa kung ka-close nyo po o hindi. Kundi yung pagmamahal at yung burden na meron ang Panginoon, ang ating pong Panginoon, ganun din po yung burden at pagmamahal na binibigay po sa atin na ating pong mga pastor. Kaya kinakailangan po, tayo po ay lagi pong sumunod at magpasako po sa kanila. Pangatlo, sa atin pong pagbilang sa pamilya ng Diyos, sabi po dyan, mahalin mo ang iyong pamilya at kapatid sa pananampalataya. Tignan mo yung nasa likod mo. Kasi lagi yung katabi mo, sigurado ko mahal mo yan eh. Yung nasa likod mo, mahal mo kaya yan? Upuan. Yung nasa likod niyo, upuan, walang tao. Okay, so we pray na madagdagan po yung hindi nang madagdagan na upuan, madagdagan ng uupo. So, kinakailangan po, mahalin po natin ang ating pong kapwa. Kasi pag mahal po natin ang ating kapwa, sabi po dyan, sa John chapter 13, 34 to 35, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone know that you are my disciples if you love one another. Oo, baliktad. Sorry na po. Oo, so baliktad. Ayan. So, kinakailangan po na mahalin natin ang ating kapwa. Pag sinabi nating mahalin natin ang ating kapwa, no? Mahal mo yan mula ulo hanggang paa, mula tinga hanggang ingrown. Okay? So, mamahalin mo yan kahit ano pa siya. Tingnan mo si Jonah, mahal na mahal niyan si Telma. 'Di ba? No, si Jonah lang talaga yung mahal na mahal niya talaga si Telma. May iba ka bang mahal, Jonah? Meron ka pang ibang mahal? Sigurado ka? Okay. So, kinakailangan mahalin po natin yung ating pong kapwa. Kasi by that, sinusunod natin kung ano yung pagmamahal na naranasan natin mula sa Panginoon.
So, hindi po pwede na naranasan nating mahalin ng Panginoon pero hindi natin kaya ibigay yung pagmamahal na yun sa ibang tao. No, niloloko lang natin yung atin pong mga sarili. So, tapos na po tayo sa letter B. Sabi po doon, bumilang sa pamilya ng Diyos. Sumunod po, letter A. Ayusin ang pakikinig sa salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo kasi. Ha? Ayusin mo kasi. So sabi po dyan, sa James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves, do what it says. Sino dito nararanasan na nakakailang beses ng inuutosan ng magulang bago sumunod? Ha? Tinuturo si CJ. Taas po yung kamay ng mga nanay, tsaka mga tatay. Ha? At ate daw, ate. Asan po? Mabilis po bang sumunod yung mga anak po natin? Oh? Oo daw. Oo ha? Sobrang pagmamahal na oo daw. No, tayo. Ayan. Dito kaya. Ate Sheryl, mabilis bang utusan? Oh, ayos ah. Sa likod. Mabilis bang utusan yung anak? Ha? Of course. Ate Jana, madaling utusan si Awu. Nanay, inuutusan? Ha? Jonard, madali ba utusan si CJ? Ha? No? Merong moment sa buhay natin, no? Pag nasa bahay tayo, lalo na pag abalang-abala tayo sa bagay na ginagawa natin. Pag may inuutos sa atin yung nanay natin na tatay natin, anong sasabihin natin madalas? Ha? Wait lang. No? Sabihin natin, wait lang. O di kaya sabihin, opo. Tapos nakakailang tawag na. No? Hanggang sa magalit na yung nanay mo, tsaka ka palang susunod. Hanggang sa maano na yung lalamunan ng nanay mo, yung leeg, yung kita-kita na yung ugat bago pa sumunod. Di ba? Ganon din sa buhay espiritual. May mga bagay na sinasabi ang Diyos sa atin, inuutos sa atin ng Panginoon. Anong sabi natin? Wait lang. No. O di kaya, sinabi ng Panginoon, papasok sa isang tenga, kalalabas sa kabila. Ha? Sorry. Si Ebal po ba nasunod kay Ate Yam? Ha? Hindi daw? Nako, Bal. Oo nga. Huwag ka susunod sa nanay mo, Bal. Sumunod ka sa pangalawa mong nanay. Huwag niyo pa iyakin si Ebal. Okay? So sa atin, sa buhay espiritual, no? Maraming sinasabi ang Panginoon na gawin natin. Pero madalas sinasabi natin, wait lang. O madalas din natin pinapansin. Kasi abala tayo sa sarili nating agenda sa buhay. No? Marami pagkakataon sa buhay natin, abala tayo sa sarili nating agenda. Kaya pag may sinabi ang Diyos or may binitawang salita ng Diyos, okay. Namaya paglabas mo, ano nga yun? Sa isang linggo, pagbalik natin sa simbahan, pag tinanong ng pastor, ano nga yung sermon natin ng isang linggo? Lahat nakayuko. O di kaya, ano nga ba yun? Teka lang, maghahagulap muna ako sa notes ko. Sinulat ko yun. Okay? Let's practice listening to the Word of God. And pag sinabi mong listening, hindi lang basta hearing the Word of God. It means doing the Word of God. Pag narinig natin ang salita ng ating pong mga nanay at ng mga tatay, hearing lang ang tawag doon.
Pero pag sinunod natin yung sinasabi ng nanay at tatay natin, listening ang tawag dun. Sabihin mo sa katabi mo, listen. Okay? So sabi kanina, ang karakter daw po ng tupa, maganda ang kanyang pangdinig at maganda ang kanyang memorya. So ibig sabihin, nalalaman niya saan siya inililid ng kanyang pastol. Ganon din daw dapat tayo. Gawin po natin kung ano man po ang inuutos ng Panginoon para sa atin. And lastly, last po, no, sa atin pong puntos, araling mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi po natin, practice makes perfect. Pero sabi, perfect practice makes perfect pa din. Okay? So, di ba? Sabi po, ang isang runner, kapag tumatakbo siya kasi meron siyang goal. Tignan mo yung katabi mo, anong goal niyan? Oh, di ba? Tinatanong kayo ni Telma, nasunod si Telma. Okay? So, kinakailangan, no? Tayo po ay mamuhay ng ayon sa kalooban. Pero sabi nga, ang buhay natin, syempre, hindi tayo perpekto. There are times we fail. There are times na hindi natin nasusunod at all ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, di ba, we fall short of the glory of God. Kasi hindi tayo perpekto. And in our imperfections, mas lalong nahahayag ang kabutihan ng Panginoon kung tayo ay magpapasailalim sa Kanya. Kaya nga po, sinasabi po ng salita ng Diyos, wala. Sabi po dyan, Luke chapter 9 verse 23, Then he said to them all, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Hindi madaling maging isang anak ng Diyos, tama? Pero hindi rin madali na maging anak ng anak nino? No? Let's make sure, no? Let's see to it na day after day on our daily lives, masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Kung kinakailangan, no, sabi na nalimutan ko kung anong verse yun, no, yung ibibit niya yung sarili niya para talaga mapagtagumpayan niya, no, yung bagay na gusto ng Panginoon para sa kanya gagawin niya. Baka mamaya, kasi sabi nga, di ba, ang papunta sa langit, no, it's a narrow gate. Or parang pumapasok ka sa butas ng karayom. Kasi hindi ganun kadali. Daily, we must deny ourselves. Sa papaanong paraan? Kung sinasabi ng Panginoon sa'yo, hiwalayan mo na yung jowa mo na hindi nakakatulong sa'yo, hiwalayan mo na. Kung sinasabi ng Panginoon sa'yo, mahalin mo na o patawarin mo na yung kapwa mo na gumalit sa'yo, patawarin mo na. Kung sinabi ng Panginoon sa'yo, magpakumbaba ka, pakumbaba. Huwag nating intayin na gumawa pa na aksyon ng Panginoon, tsaka lang tayo makikinig. We have lots of chances, unlimited chances nga binibigay ng Panginoon hanggat hindi pa nagkakaroon ng paghuhukom. Diba? Sabi nga, the days are evil. Kaya kinakailangan maging wise po tayo sa pamumuhay natin. Sabi ng John chapter 10 verse 11 to 16,
I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. The wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Sabi ng Luke chapter 15 verse 3 to 7, Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friend and neighbors together and says, Rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent. Ang puso ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, pagdating ng paghuhukom, pag inihiwalay na, no? Pag dumating na yung pagkakataon kung ihihiwalay na ang tupa versus sa kambing, kasama tayo dun sa tupa na makakasama niya habang buhay. Mahirap mabuhay araw-araw na kailangan mong sundin ang salita ng Panginoon, pero sabi nga natin, mas mahirap kung ang buhay natin pagkatapos nito, mapapahamak lang tayo. So right now, lahat tayo tinawag ng Diyos bilang mga tupa. Pero may pagkakataon kasi na hindi natin siya nasusunod. And that's the reason bakit inaabangan tayo ng mga wolves. Di ba nga tayo ay sheep among the wolves? Nag-aantay lang ang lobo para tayo ay manghina. At pag tayo ay nanghina, kukuhanin niya tayo para tayo ay mas lalong mawala sa grupo na kinabibilangan natin. Ngayong umaga, can I ask everyone to close your eyes? Ano yung mga bagay na hindi mo pa nasusuko or nais mong pagtagumpayan sa buhay mo bilang isang anak ng Diyos? Or kung sa tingin mo, hindi ka pa totally or ikaw ay confused kung ikaw ay kasama or magiging kasama ng Diyos pag dumating yung paghihiwalay ng tupa at ng kambing. Ito yung pagkakataon mo upang ilagay at italaga, ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Nais ng Panginoon ang bawat isa sa atin ay mapunta dun sa sheep pen niya. Kabataan, nanay, mas bata, tatay, mahal tayo ng Diyos. At ayaw niya pong may maiiwan sa atin. Kaya huwag kang magpapaiwan. Kung kinukonsumo ka ng mundo, hingin mo ang Panginoon na tulungan ka. Kasi mas gusto ng Panginoon na kargahin ka sa kanyang balikat pabalik. Sa pastulan
na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Ngayong umaga, panalangin mo sa Panginoon ang mga bagay na nais mong ipanalangin para sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mahal ka ng Diyos. Lagi mo yung tatandaan. Ano mang kalalagayan mo sa buhay mo, mahal ka ng Diyos. Ayaw ka niya mapahamak. Pwede bang tayong lahat ay tumayo? Kindly raise your hand. Salamatan mo ang Panginoon sa buhay. Sa pagkakataon, ibinibigay sa ng Diyos. Pasalamatan mo siya dahil hanggang ngayon, hindi pa nagkakaroon ng paggunaw ng mundo. Because it means may pagkakataon pa tayo na sumunod at gawin ang mga bagay na nais niya. May pagkakataon pa tayo na mamuhay sa ilalim ng kanyang biyaya. Hallelujah, Jesus.